Mga kapolitika, atin pong napanood ngayong gabi yung preliminary competition nila part 1 dito sa evening gown ng MGI All-Stars 2026. So ito yung ating inaabangan kung saan ay nakita nating nagtagisan ang mga kandidata mula sa iba't ibang bansa dito sa kailang evening gown competition. So atin din pong napanood itong pagrampa ni Gazini Ganados sa MGI All-Star Preliminary Competition gamit itong green na kanyang gown at pink na cape. So ang palaisipan ngayon at marami ang mga nagtatanong kung bakit nalaglag sa top 5 kasi yung scoring nila mga kapolitika ay makikita na sa screen. So nakita natin doon na mataas yung kanyang score na nakuha, pero nung lumabas na yung mga frontrunner katulad nila Colombia at itong isa sa mga hindi inaasahan mga kapolitika, yung si Czech Republic, kasi nga na-mention natin na umuusad ngayon ang Czech Republic pagdating sa mundo ng beauty pageant. So malalakas na ngayon yung kanilang mga ipinapadala, at in fairness naman dito rin sa kanilang candidate sa MGI All-Star ay masasabi natin na maganda yung kanilang representative ngayon. So after nung paglabas na ng mga malalakas na kandidata dito sa MGI All-Stars 2026 ay nasa top 5 hanggang umabot ng top 6 mga kapolitika itong si Gazini Ganados. So far ngayon ang number 1 ay yung sinasabi natin na si Vanessa Pulgarin, yung mula sa Colombia, at in fact ay nakakuha siya mga kapolitika ng 9.84 na score dito sa kanilang preliminary evening gown. At number 2 naman is si Mariana na mula sa Czech Republic. Number 3 si Faith na mula sa Ghana, 9.50. Number 4 si Tharina na mula sa Thailand, 9.45. Suhin Cipriani, 9.40. At number 6 naman itong si Gazini at si Priscilla na nakakuha ng 9.39 na score. So kung inyong matatandaan, na pag-usapan po natin doon sa ating mga naunang video na kung meron mang dapat paghandaan itong si Gazini dito sa preliminary competition kasi nga meron ng score, ay yung tinatawag na kanyang gown. So kinakailangan na pasabog, at unfortunately mga kapolitika, sa tingin ko ito yung reason or dahilan kung bakit mataas naman yung score ni Gazini, pero kung ikukumpara doon sa mga frontrunner at sa mga nag-show up tonight ay talagang masasabi ko na patas lang ang score na ibinigay ng mga judges. So but hindi pa naman ito yung final talaga, kasi meron pang round 2 ng preliminary competition at yung finals. So sa finale is kinakailangan na paghandaan talaga, merong backup plan ang styling team ni Gazini Ganados, most especially ngayon na dito is nalaglag na siya sa top 5. So yung mga netizen, ganun din naman po yung comment nila, nadali itong si Gazini Ganados sa kanyang evening gown, at yun ang dahilan kung bakit wala siya sa top 5 kung ikukumpara doon sa iba na kung saan ay talagang nag-show up rin naman mga kapolitika, most especially sa kanilang isinuot dito sa preliminary round 1 ng MGI All-Stars. So doon sa mga sinisisi itong si Jojo Bragaez sa score na ibinigay dito kay Gazini Ganados, I think na merong factor din doon kasi nagtay nga sila nitong si Priscilla. So kung yung 0.1 is binigay niya dito kay Gazini, ginawa niya na lang 10 yung score niya. So merong mag-create ng difference dito sa score niya, na kung saan ay wala siyang kahati sa top 6 mga kapolitika. So factor din yon, pero siguro is realistic lang din itong si Jojo Bragaez, dahil kung 10 yung ibinigay niya, kahit pa matataas yung iba ay syempre magiging fair naman, maging patas naman mga kapolitika, mo especially na nakikita ng audience yung score dito sa sa kanilang preliminary round. So yun po, at kung gusto talaga rin ni Gazini na umusad, ay meron pang ibang paraan mga kapolitika, at yun ay sa pamamagitan ng pagboto. Pero medyo malaki-laking halaga pa po ang kinakailangan para makausad si Gazini Ganados, kasi itong sa judging is 70% at 30% doon sa botohan. So kung gusto natin na magkaroon ng malaking factor at makapasok si Gazini sa top 5, is kinakailangan tulungan natin siya doon sa botohan, dahil kukunin din doon ang ibang points dito
Aside of course dito sa judges na 70%, so 30% doon sa botohan. So yun mga kapolitika, at kung ako yung tatanungin is wala pong nangyaring hokus-pokus, mekos-mekos dito, at talagang itong mga score na nag-show up ay realistic. Kahit siguro sabihin natin na si Omar ay medyo panira doon sa ibang mga kandidata, pero I believe na fair at legit at reasonable yung score na ibinigay niya dito kay Gazini Ganados. So in other words ay sagaw na dali itong si Gazini dito sa kanyang pagkalaglag sa top 5 ngayon sa preliminary round. So aside from this is meron rin po palang merong nag-warning dito sa social media na pinost mga kapolitika na baka walang Filipino representative na makakapasok dito sa top 5. Okay, so ito yung post dito sa social media, pero ang sabi naman ng ating mga netizen, ang sagot nila ay hindi pwedeng walain or ilaglag tayo sa top 5 dahil nga yung market ng Pilipinas mga kapolitika pagdating sa beauty pageant. So I believe na dito sa kailang swimsuit at sa gown ay may score yan na makikita natin doon sa screen, pero doon sa Q&A at doon sa ibang portion is wala ng score kasi confidential, at I believe na meron rin say itong Sinawat. Pero kung malalaglag tayo sa top 5 ay wala tayong magagawa doon mga kapolitika kung hindi pagigihan ng team ni Gazini Ganados dito sa kanyang susunod na step or susunod na round ng kanilang competition. So according dito sa warning ng ating kababayan, I had this strong feeling na there's no Filipina queen who will make it to the top 5. Looking at the judges scoring, mukhang 50-50 si Gazini dito. Osmil is very unpredictable. Lupita as well, there's something off about this woman's aura. So may duda na baka magkaisa itong Latino at Latina, si Lupita at itong si Osmil, na baka doon sa side nila ipapanalo ang MJ All-Star this year. So ilang beses ko nang sinabi mga kapolitika na okay na sa akin na makapasok si Gazini Ganados sa top 5. So yun lang ang ini-aim ko, at kung hindi man mapapasa atin ang corona ng MJ All-Star is okay lang po sa akin yun at wala tayong maging problema. Okay, so legit at reasonable yung mga nasa highest score ngayong araw dito sa kailang preliminary round part 1 nang nagpapatuloy pa rin na MJ All-Star, at masabi natin na mainit at intense ang labanan dito ng mga bawat candidate ng nasabing beauty pageant competition. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi at pagreaksyon or opinion dito sa naging score ni Gazini Ganados na hindi siya nakapasok sa top 5 sa preliminary competition evening gown? Sa tingin nyo ba ay may mekos-mekos na nangyari? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.